Hello mga ka-Cryptok! Bago mo ipagpatuloy ang pakikinig sa kwentong ito, gusto kong itanong sa iyo, nasan ka ngayon? Nasa kwarto ka ba mag-isa? Naka-headset ka ba? Patay na ba ang ilaw? Kung oo ang sagot mo, mas lalo mong mararamdaman ang takot sa kwentong ito. Dahil ang kwentong maririnig mo ngayong gabi ay hindi katang-isip. Hindi ito gawa-gawa. Hindi ito embento. Ito ay totoong naranasan ng isang babae na lumaki mismo sa sentro ng bayan ng Camarines Sur. Hindi sa bundok, hindi sa liblib, kundi sa lugar kung saan maraming tao, maraming ilaw at maraming dumadaan. At ito ang kwento ni Mary. Ako si Mary. Lumaki ako sa isang maliit pero mataong bayan sa Camarines Sur. Katabi namin ang palengke, malapit ang simbahan. May mga tindahan sa paligid. Sa umaga, puno ng buhay ang lugar namin. May nagtitinda ng isda, may naglalako ng tinapay, may nag-aaway sa kalsada, may nagtatawanan sa kanto. Pero pagdating ng gabi, parang may nag-iiba. Unti-unting nawawala ang ingay. Unti-unting namamatay ang ilaw. Unti-unting nagiging tahimik ang lahat. At sa katahimikan iyon, doon nagsisimula ang mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag. Simula bata pa ako, paulit-ulit akong binabalaan ng nanay ko. Mary, huwag kang magpupuyat. Mary, huwag kang lalabas ng gabi. Mary, huwag kang mag-isa sa dilim. Noong una, sinunod ko siya. Pero habang tumatanda ako, mas lalo akong naging matigas ang ulo. Inisip ko, sobra lang siyang nag-aalala. Para sa akin, kwento lang ang aswang, panakot, pamahiin, imbento ng matatanda. Hanggang sa dumating ang panahon na pinagsisihan ko ang lahat ng iyon. May isang lumang balon malapit sa amin. Matagal na itong hindi ginagamit. Natuyo na, napuno na ng basura. Pero kahit ganoon, iniiwasan pa rin ito ng mga tao. Sabi nila, doon raw unang nakita si Tonyo, isang matandang lalaki na biglang naglaho noong kabataan pa ng mga lolo't lola namin. Isang gabi, pauwi na kami ng mga kaibigan ko. Dumaan kami malapit sa balon. Bigla kaming nakarinig ng iyak. Parang bata, mahina, masakit sa tenga, pero walang tao. Pagtingin ko sa balon, may anino, nakatayo, walang mukha, pero walang nakatingin sa amin. Hindi kami nakapagsalita, hindi kami nakatakbo, hanggang sa biglang itong nawala. Simula noon, nagsimula akong maniwala na may mali sa lugar namin. Nang nag-abroad ang kuya ko, napagdesisyonan ng pamilya namin na ipaayos ang bahay. Luma na kasi, madaling pasukin ng ulan, madaling masira ng bagyo. Habang ginagawa ang bahay, bukas ang lahat. Walang pinto, walang bintana, trapal lang ang bubong. Sa gabi, ramdam mo ang lamig ng hangin. Ramdam mo
ang bawat tunog. Minsan, habang nakahiga ako, parang may naglalakad sa bubong. Minsan, parang may humihinga sa tabi ko. Minsan, parang may nakatitig sa akin. Pero, lagi kong sinasabi sa sarili ko, imagination lang, lahat ng iyon. Hanggang sa isang gabi, hindi na ako makahanap ng dahilan. Bandang 2:00 ng madaling araw, mahimbing ang tulog ko. Bigla akong nagising na may tunog. Parang kuko, parang bakal, parang may hinihila sa bubong. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at doon ko nakita may umbok sa trapal. Gumalaw, parang humihinga, parang buhay. Bigla itong bumuka at may bumaba. Isang nilalang, matangkad, payat, buto-buto. Ang balat niya parang nabubulok. May sugat, may uod, may dugo. Ang mata niya, itim na itim, parang walang kaluluwa. Ang kuko niya, mahaba at matulis, parang kutsilyo. Ngumiti siya sa akin at bumulong, "Mary." Sa mismong tenga ko, doon ako napasigaw at nawalan ng malay. Pagkatapos noon, sunod-sunod na ang nangyari. Namatay ang aso namin nang walang sugat. Nawala ang manok namin. May bakas ng dugo sa bakuran. Ang kapitbahay naming buntis, biglang nanghihina. Ang lola ko, laging may pasa. Pare-pareho silang nananaginip ng itim na anino. Unti-unti kong naintindihan na hindi ako ang target, kundi ang buong pamilya namin. Isang umaga, nakita ko ang tatay ko na may kausap. Isang matandang lalaki. Puting-puti ang buhok. Kuba na ito at may tungkod. Ngumiti siya sa akin at doon ko nakita pareho ang ngiti niya sa nilalang na nakita ko sa gabi. Si Tonyo. Sabi ng matatanda, siya raw ang aswang. Bumulong siya sa akin. Hindi ka ba handa? Pero ikaw ang susunod. Isang matandang babae ang nagkwento sa akin. May sumparaw ang aswang, may sisiw sa tiyan at pinapakain ng dugo. Kapag namatay, ililipat sa iba. Kapag tumanggi, mamamatay ang pamilya. Kaya walang tumatanggi. Kaya walang tumatakas. Isang gabi, nawala ng kuryente. Malakas ang ulan, malakas ang hangin. Walang buwan, walang ilaw. Bigla kong narinig ang boses. Mary! Paglingon ko, nasa tabi ko na siya. Hawak ang paa ko. At sinabi, "Ikaw na ang susunod." Nagising ang nanay ko. May dalang asin, may bawang, may cross. Nagdasal siya. Sumigaw ang nilalang. Nasunog ang balat at nawala. Pero bago siya nawala, may narinig ako sa boses na babalik ako. Lumipat kami ng bahay, pero hindi nawala ang takot. Hanggang ngayon, nananaginip pa rin ako. May gumagapang, may bumubulong, may nakatingin, at minsan
Pagtingin ko sa bubong, parang may anino. Mga kakriptok, ito ang kwento ni Mary, isang babaeng minsan hindi naniwala hanggang sa makita niya ang katotohanan. Ikaw, naniniwala ka ba? May naranasan ka na ba na ganito? I-comment mo ito sa baba.